Magandang umaga po sa ating lahat. Ako ay ating pong kinikilala ang bawat isa sa buong isang linggo sapagkat lahat tayo ay nagtagumpay. Amen? Kung bakit tayo ay naririto dahil sa Panginoon. Amen po? So, salamat sa Diyos at salamat sa lahat ng naririto. Ngayon ay araw ng ating family fellowship. So, walang uuwi ha? Magbangon man kayo, wala kayong uuwi sapagkat kakain tayo dito. Ano po? Okay, at sa lahat ng naririto, ay ako po ay nakikiusap na kung maaari lang po ay ang ating isipan at puso ay para muna sa Panginoon. Okay, so wala muna tayong kwentuhan, kundi bawat isa ay makinig po tayo sa salita ng Panginoon. Amen po? Okay, sa lahat ng mga sumusubaybay, ay amin din po kayo binabati sa patuloy po ninyong pagsusubaybay sa gawain at kayo din po ay pagpalain ng Panginoon. Amen po? Okay? Dahil sa ngayon ay huling linggo ng buong ito, ay pinag-uusapan pa rin po natin na ang Panginoon ay kinakailangan siya ay maging sentro ng buhay natin. Amen po? So, ang Panginoon ay dahil ang sentro sa buhay natin, ang bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos ay dapat ay naiuukol natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Sabi niyan is, dedicate yourself to the missions of the gospel of Christ. So, italaga o iukol ang iyong sarili sa misyon ng Ebanghelyo ni Jesus. Okay, so ano ba yung dapat natin iukol? Of course, yung ating mga sarili. Okay, then sabi niyan is to devote oneself to good things upang iukol ang sarili sa mabubuting bagay. Naniniwala po ba kayo na tayong nilikha ng Panginoon ay dapat gumagawa ng mabuti? Okay, so lahat tayo bilang mga anak ng Diyos, inaasahan ng Panginoon na hindi tayo gagawa ng masama. Ang gagawin natin ay pawang mabuti. So sa ating panahon ngayon, hindi na sa iyo kailangan. Kung ano man yung nangyayari ngayon sa TV o sa pakikinig ng balita, even your cellphone, Facebook, or YouTube, makikita ninyo ngayon sa bawat pagbukas ninyo yung isang mga skandaloso na mga nangyari sa ating bansa. Okay? Lahat ng mga simbahan na nananalangin, kasama tayo, pinapanalangin natin na naway matigil yung korupsyon sa ating bansa. Okay? Kaya kung ano man ito yung nangyayari ngayon, whether Christian or unbelievers, yung mga nasasangkot po dito, ang importante dito na ating nakikita ay nailalabas kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Hindi po natin sila hinuhusgahan, kundi atin po ngayong nakikita ngayon kasi yung participations ng bawat simbahan is to pray our country. Ipanalangin ito para makalaya sa mga bagay na yon. Okay, so huwag tayong malulungkot kung mayroon mang tayong nababalitaan na kapwa natin mananampalataya na nasasangkot, ganun yung buhay. So, ang Panginoon, itong gobyerno ay i-create ng Panginoon. So, may pamamahala dito at may pamamahala din yung binigay ang Panginoon sa lahat ng mga tao at yung gobyerno ay nilikha ng Diyos. So, mayroon tayo dito church and state. So, dalawa po siya. So, kinakailangan ay kung ano yung tungkulin mo dito sa bansa ay gampanan. Kung may gampanan ka na binigay ang Panginoon para sa paglilingkod para sa Kanya, do it for the glory of God. Kaya nga lang, ang ating tinutukoy ngayon, ang Panginoon nilikha tayo para gumawa ng mabuti. So, saan man tayo naglilingkod, sa gawain sa Panginoon o sa komunidad, sa gobyerno, ay dapat gumawa ng mabuti. Yun talaga yung pinagagawa ng Panginoon. Okay? So dito mga kapatid, ating buksan sa Episode chapter 2 verse 10. Pwede po bang lahat ay tumayo? Isang verse lang po ito na ating babasahin. So sabi diyan sa talata, kung kulang yung Biblia, pwede po natin basahin dito sa harapan yung ating pong text po. Okay po? So, are you with me? Kung kayo po ay naririyan ng kasama ako, we will read all together. Itong verse po na ito. Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His creation, created in Christ Jesus for good works, which God prepared ahead of time so that we should walk in them.
manalangin. Panginoon, kami po'y naririto na nilikha niyo kami Diyos para gumawa ng mabuti, hindi para gumawa ng masama. Lord, maraming mga temptation dito sa lupang ito. Ngunit nasa sa amin lagi yung pagpipili nito. Kung gagawin namin ito o hindi, Diyos. Panginoon, tulungan niyo ang lahat, mga Kristiyano, masimbahan, mga kapatid namin na naglilingkod sa gobyerno, na marahil ay mayroon nga kinakaharap ng problema. Ano man ito maging nangyayari ito, kapahintulutan niyo pa rin kung bakit ito, Diyos, inilalabas ninyo yung mga nangyayari sa amin ngayon. Na upang maliwanagan ang lahat. Sapagkat wala po, Panginoon, na inilagay kayo rito na katulad nito ng mga nangyayari. Mananampalataya o di mananampalataya ay makakaranas talaga ng mga temptation. But, yun nga, kami yung pumipili nito. Kung kami gagawin o hindi, Panginoon. But thank you, Panginoon, sa words na binigyan niyo sa amin, na ina-address niyo dito, noon nilitan niyo kami upang gawa ng mabuti. Purihin kayo sa tayong Panginoon Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Okay, so, obviously, sapagkat pinag-usapan natin ngayon is Christ with their life, so obviously na dapat nakikita talaga sa lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga sumasampalataya ay gumagawa ng mabuti. Clear po yun sa ating binasa. So, wala po tayo dito maikukontra dahil pinili natin na maging Kristiyano, pinili natin na pinili tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, para gumawa ng mabuti. Tama po? Wala po tayong argument puro. Wala po contradiction sa binasa po natin. Dahil sabi po dito before, tayo kanyang nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang i-ukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. So clearly, na binabanggit po dito sa talata na dapat gumawa ng mabuti. Lahat na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa una. Hindi po nilikha ng Diyos ang tao para ikaw ay gumawa ng masama. Lahat ng nilikha ng Panginoon ay kakaiba. Pero very unique yung tao. Alam niya kasi yung mabuti at masama. Kung pinili mo yung mabuti, napakabagandang bagay po yun. Pero kung pinili mo yung masama, sapagkat may karapatan kang pumili, nasa sarili yun. Okay? Subalit, lagi natin ilagay sa ating isip, nilalang tayo ng Panginoon, hindi para gumawa ng masama. Nilalang tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. Panghawakan po natin yung ating pagiging Kristiyano sapagkat napakahalaga. Kaya nalulungkot tayo pag mayroong nakakagawa ng masama. Sapagkat ang isip natin na ang Kristiyano ay gumagawa talaga ng mabuti. Tama po? Ako hindi maniwala na ang isang Kristiyano ay gagawa talaga siya ng masama. Kasi ang isip mo talaga sa isang Kristiyano o sa isang taong naglilingkod sa Panginoon ay dapat gumagawa siya ng mabuti. Bawat kabutihan ang kanyang ginagawa. Tama po? Kaya nga, di ba yung body of Christ, pag ang body of Christ, napapurihan yung parte ng katawan natin, ang lahat ng buong katawan natin ay nagiging masaya. So, balik kapag ang body of Christ ay nasaktan yung isa, kahit anumang po ditong parte ng katawan natin, lahat talaga siya ay nasaktan. Nararamdaman kung ano yung sakit. Sapagkat body of Christ. Kaya lahat tayo ngayon, ituon natin yung isip po natin na ang Kristiyano talaga ay dapat, sabi niya, to devote oneself to do good things. So kinakailangan lahat tayo ay gumawa ng mabuti. Wala pong iba yung ina-address dito ang Panginoon. Lahat ng susunod sa akin ay gagawa dapat ng mabuti. Okay? So sabi dito, sa James 1:25, doers of the word and not hearers only. Sabi dyan. So sabi dyan, hindi lang tayo ay tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi tayo ay tagapagpatupad. Hindi po mabuti sa isang tao na tayo ay nakikinig lamang at hindi natin sinasagawa yung ating pinakikinggang salita ng Diyos. Okay, sabi dyan, but the one who looks intently into the perfect law of freedom and perseveres in it, and is not a forgetful hearer,
but a doer who acts. Sabi diyan, this person will be blessed in what he does. Hindi po dito sinasabi na tayo ay tagapagkinig lamang. Ang daming nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi sinasabuhay. Tama? Kaya sabi po diyan, doers of the word and not only hearers only. Sabi diyan. And then sabi diyan, sa 125, sa Tagalog, basahin ko po dito ulitin ko po sa Tagalog sa 125. Sabi niya dito sa 125, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalimot. Ang taong iyan ay pagpapalain ng Diyos sa lahat niya ang gawain. So, dito mga kapatid sa talatang ating binasa, inyong mapapansin dito na yung tao, kapag humarap ka sa salamin, dapat hindi mo nakakalimutan ang iyong ayos. Diba? Dapat alam mo pa rin yung sarili mo. Yung bawat tao na sumasalamin, tinitignan na natin yung ating sarili kung okay o hindi. Lahat ng tao, manalamin tayo kung mabuti nga yung ginagawa natin o masama. Okay? And then sabi dito sa Colossians chapter 4, 5 hanggang 6, believers is to make the most every opportunity, speaking with grace so that you may know how to answer everyone. Okay, so basahin ko po dito sa Tagalog ulit. Colossians chapter 4, verse 5 hanggang 6. Sabi dito, ipanalangin ninyo, tama ba? 5. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pagkikipag-usap sa inyo at pag-aaralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. So, again, tayo ay binabanggit po dito ay kinakailangan na tayo ay maging matalino sa pagkikitungo. Walk in wisdom toward outsiders, making the most of the time. Your speech should always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you should answer each person. Tama po? So dapat po dito na tayo ay maging matalino sa matalahin ang pagkakataon. So kinakailangan lahat tayo ay gumagawa tayo ng mabuti. Yung pagkakataon na ibinibigay sa atin, kailangan gawin natin yung nararapat. So, maging matalino sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Ito yung dapat po nating pag-ibayuhin. Kapag kasama po natin yung mga di mananampalataya, ipakita mo kung sino ka. Tama po? Kung ikaw man ay nasa company, ikaw man ay public servant, kinakailangan ipakita mo yun. So, sinabi ko sa inyo na malungkot man yung mga nangyayari sapagkat mula pa ang nakaraang taon ay nadadala lagi yung pangalan ng ating Panginoon. Malungkot. Ako sa totoo lang malungkot sapagkat na dapat tayo sana yung nagpapakita ng maayos na pakikitungo. Pero minsan tayo pa yung nahuhusgahan. Na minsan parang mas magaling pa sila gumawa ng mabuti kaysa sa atin. Di ba? Wala naman pong hindi malulungkot sa nangyayari sa panahon natin ngayon. Di ba? So, na dapat nakikita sa atin yun. Okay. Dapat nakikita sapagkat doon sa binasa natin, dapat gawa ka ng mabuti. Ibig ko sabihin, mas magaling sila gumawa ng mabuti kaysa Kristiyano. Di ba? Dapat hindi yung nangyayari sa atin sapagkat tayo dapat yung nagpapakita. Nakikitungo tayo ng maayos, hindi sumasampalataya. Pero ang nangyayari, parang yung sumasampalataya pa yung nakikitungo sa atin ng maayos. Hindi dapat maging gano'n. Hindi dapat kabalik. Dahil ito yung nakakaalam ng gano'n. May napakinggan akong pastor. Sabi, gusto na ganito yung nangyayari. Yes. Dapat ang pastor, alam mo yung ginagawa mo. As a leader, dapat alam mo yung ginagawa sapagkat marami talaga siyang maatutuman. Di ba? Kaya dito, dapat lamang yung Kristiyano dahil tayo ay nagbabasa ng Biblia.
dapat tayo nalalamangan nung hindi nagbabasa ng Biblia. Pero bakit mas magagaling sila kaysa sa atin? Dapat hindi gano'n. Kaya sabi doon, hindi tayo nilalang ng Diyos para gumawa ng masama. Nilalang tayo ng Diyos. Kailangan natin i-ukol yung buhay natin sa Panginoon. Okay? So, dito mga kapatid, ano yung kailangan natin? Anong mga hakbang ang dapat gawin ng isang mananampalataya upang ialay ang kanyang sarili sa Diyos? What steps must a believer take to dedicate themselves to God? There are 4 points na mayroon po tayo dito. Okay? Based doon sa ating binasa, sa Ephesians, chapter 2, verse 10, ito yung number 1. Number 1, dedicate yourself by proclaiming His Word to the whole world. So, kinakailangan na iukol natin yung ating sarili sa pamagitan ng pagpapahayag ng kanyang salita sa buong mundo. Di ba? So bilang mga mananampalataya, alam natin yung duty, alam natin yung ating task, alam natin yung ating assignment. Ang sabi niya is to proclaim, to preach the Word of God. Alam niyo ba yung promise ng Panginoon to preach the Word of God? Sabi niya, I am with you forever. In verse 20, makikita niyo po dyan sa Matthew 28:19 to 20 is proclaim the words of God. Preach the words of God to all nations. And you know what is the promise of God? Sabi po dyan sa verse 20 na ating mababasa mamaya, ito, teaching them to observe everything I have commanded you, and remember, I am with you always. Diba? While preaching His Word, mapapansin po natin, sabi niya, I am with you always. Ang Diyos ay laging naririyan sa atin kung atin po natin ihayag ang mabuting balita. Yun po ay mabuting trabaho ng Kristiyano. Tama po? Dahil sabi doon na tayo ay nilala, kailangan natin iuukol yung sarili natin. Sabi natin sa ating pabagat, dedicate yourself to the missions of the gospel of Christ. Kailangan natin iukol ang ating sarili sa misyon ng Ebanghelyo ng Kristo. Of course, our duty as a Christian, di ba? As a chosen people, as a children of God, as a followers of Christ, we need to proclaim His words. Kailangan natin is to share po natin yun sa mga tao. Pero once again, dapat may makita sa ating mabuti sa ginagawa natin. Why? Na tayo ay nagsishare na po ng words of God. Hanggat hindi po natin ipakikita yun, paano na tayo paniniwalaan. Okay? Ito yung tatlong bagay na mayroon po dito sa talata na ating babanggitin. Bakit kailangan natin ipahayag? The Word of God is salvation. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kaligtasan. Tama po? Pastor, leaders, member, kailangan ipahayag sapagkat yun ay kaligtasan. And be assured, kinakailangan lahat tayo na ikaw din ay mayroon kang sinasabing assurance of salvation. Magbabahay pa tapos wala kang assurance. So dapat tiyak mo muna. First ay dapat natitiyak mo na mayroon kang kaligtasan sapagkat pinapahayag mo yung salita ng Panginoon. Ito yung mabuti na binabanggit po sa Ephesians chapter 2, 20 na iukol. And the second, ano po yung words of God? The Word of God will not fail. Sabi po niyan. Sabi niya, ang salita ng Diyos ay hindi magkakabula. Sabi sa aklat ng Matthew 24:35, ano po yung sinabi po riyan? Matthew, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ibig sabihin, hindi po ito magkakabula. Hindi po ang salita ng Diyos ay tuloy-tuloy. Ganon po ka-importante. Kaya i-ukol ko yung sarili ko sa Panginoon. Itinilagag. Ikaw ay ginawa ng Diyos. Itinilagag ng Diyos para gumawa ng mabuti. Ito po yung mga mabuti na dapat natin ginagawa. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kailanman ay hindi po siya magkakabula. Di ba? Sabi niya diyan. So, pili ba, pakilagay po muna yung 24 verse 35. So, basahin namin natin ha. Sabi niya, heaven and earth will pass away. Mawawala yung langit at ang lupa. Subalit, ang kanyang salita ay kailanman hindi magkakabula. Ang salita ng Diyos ay dyan, mananatili
So hindi po siya magkakabula. Amen? Mawala man tayo rito, ang salita ng Diyos ay mananatili. Ano po yung patunay? Mayroon po tayong patunay na bakit hanggang ngayon tuloy-tuloy yung salita ng Panginoon. Ito pinangaral na po din ako, pinangaral na ng Peter. Even in the Old Testament, nawala sila pero tingnan niyo po yung tuloy-tuloy yung salita ng Panginoon. Mawala tayo rito, tuloy-tuloy yung salita ng Panginoon. Tama po, yun yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Even si Paul sa Roma 1:16, I am not ashamed of the gospel because this is the power of the salvation, first for the Jews and the Gentiles. Kaya hindi natin kinahihiya. Ano po yung ginagawa ng salita ng Panginoon? The Word of God is alive and active. Diba? Buhay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay aktibo. Tingnan niyo mga kapatid yung salita ng Panginoon. Di ba? Ang salita ng Diyos ay siya po ay alive po siya and then active po siya. Katulad po siya na talo po niya yung double blade. Sapagkat ang salita ng Diyos natataros nito, natataros, na aabot po nito yung utak ng buto. Sabi diyan, yan po, sa Hebrew chapter 4 verse 12, for the word of God is living and effective. Di ba? Bakit tayo nananalangin? Di ba? So, sa lahat ng mga matuwid, nananalangin ay epektibo po yung kanyang pagdarasal. Ang salita ng Diyos, hindi mo siya makukuber. Hindi mo siya maitatago. Ang salita ng Diyos ay buhay. At siya ay effective and sharper than two-edged sword, penetrating as far as to divide soul, spirit, joints, and marrow. It is judge of the ideas and thoughts of the heart. Tama po? Ang salita ng Diyos ang naghahayag sa buhay ng isang tao. At ang salita ng Diyos, masakit po siya. Kaya kung minsan, nakakapakinig tayo ng salita, at pag ito ay natumbong tayo, oops, medyo nasasaktan tayo. Ang sadya ng Panginoon, yung purpose ng words of God, ay para tayo ay matuto. May mga pagkakataon na tayo ay hindi tuwid. Kaya yung salita ng Diyos pag napakikinggan natin, parang masakit. Sapagkat ang Diyos talaga ay yung salita ng Diyos ay buhay at effective. Active po siya. Di ba? Kaya ang salita ng Diyos naliliyan siya. Pero ang Panginoon na sabi niya, ako ay kasama ninyo. Di ba? Ganun yung tinalagat ka ng Panginoon. So, kinakailangan ng stability. Di ba? Sabi niya is, dedicate yourself by proclaiming His word to the whole world. So, dapat ginagawa natin yun. Hindi ka pa nakarating sa ibang bansa. Ibig sabihin, dito yung umpisa ng buhay mo. Diyan sa kapitbahay, pwede mo siyang i-share. Hindi ka dapat natatakot nun. So, sa darating ng mga month ay magkakaroon tayo ng discipleship training. Okay? Magkakaroon tayo ng discipleship training kung paano natin ayusin yung ating buhay na hindi tayo maging kontento sa ganitong sitwasyon, kundi ano ba yung pwede kong maging gawin. Diba? Dahil yung binasa natin ako ay kailangan kong maiukol yung aking sarili sa paggawa ng mabuti. So mabuti po yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? And the second, mga kapatid, sabi niya, dedicate yourself by sharing in the suffering of Christ. Italaga ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkikibahagi ng pagdurusa ni Kristo. Tama po? So lahat tayo ay kinakailangan ay nakikibahagi. Sabi diyan sa 1 Peter, ano ba? Saan na tayo? Number 2, dedicate yourself by sharing in the suffering of Christ. So, open your Bible, the book of 1 Peter chapter 4, 13 to 14. Basahin po ninyo. So, basahin natin. Verse 13, about suffering of Christ. Instead, as you share in the suffering of the Messiah, rejoice, so that you may also rejoice with great joy at the revelation of His glory. 14, verse 14, if you are ridiculed for the name of Christ, you are blessed because the Spirit, glory, and God rest on you. Sabi o riyan. So, kinakailangan wag po tayo
tayo yung mabibigla. Minsan parang nasa shock tayo eh. So, we need to participate. To participate or dedicate yourself para tayo ay makalahok o ating magsama yung ating Panginoon sa kanyang paghihirap. Okay. So, dalawang bagay mayroon tayo dito sa pangalawa. Sabi niyan, suffering, letter A, suffering of Christ, for the name of Christ. This means that suffering is direct result of following Christ. Kung ikaw man ngayon ay nakakaranas ng suffering, ano ba yung Tagalog ng suffering? Ha? Pagsubok, pagdurusa, di ba? Pagtitiis, marami ano. Suffering for the name of Christ, this means that suffering is direct result of following of Christ. Alam niyo kung bakit ka nakakaranas ng pagsubok? Ngayon? Dahil sa ating Panginoon. Tama po? So sabi doon, do not be surprised. Kung ano man yung nararanasan natin, ano ba yung painful, sabi diyan, ano yung painful sa atin? Ano ba yung masakit? Huwag kayong masusurpresa sa ganoong mga bagay. But participate. Kinakailangan natin ay lumahok o tayo ay kinakailangan ay sumama kung ano man yung nangyari sa ating Panginoon. Dahil sabi diyan, na this means that suffering is a direct result of following Christ. Kung bakit ka ngayon dumaraan sa pagsubok na yan, iyan direktay. Dahil ikaw ay dinala ng Diyos at inuukol mo yung sarili mo sa Panginoon. Kaya ikaw ay nakakaranas ngayon ng suffering. Pagdurusa para sa pangalan ng Panginoon. Nangangahulugan, ito na ang pagdurusa ay direktang resulta ng pagsunod kay Kristo. Then another one, B. Sabi niyan, path to glory. So sa isang bagay, sa isang banda, bago mo kamit yung isang napakagandang tagumpay, of course, ikaw ay dadaan sa iba't ibang mga bagay na mga pangyayari sa iyong buhay. Lahat tayo, yung mga gusto natin makamit, hindi po yung biro. Lahat ng gusto natin maabot, may pagdadaanan na. No shortcut. Tama po? Na-shortcut ba ninyo yung tagumpay ninyo? Hindi eh. Lahat ating mga ginagawa, laging may kasamang pasakit, pinaghihirapan, may pagdurusa, path of glory. Diba? Tungo doon sa tagumpay. Sa nangyayari ngayon, kung tayo ay naging ibahagi doon sa pagdurusa ng Panginoon, of course, sa panahon ng pagdating ng araw na yon, ikaw ay manunulwalhati ng Panginoon. Ganun naman din po yun. Sa bawat paghihirap natin sa lahat ng ginagawa natin, ay mayroong kapalit na kaginhawaan o tagumpay. Hindi po puro bigat, hindi puro parusa, hindi puro sakit ang iyong mararamdaman. Tama? Pag iyong itinalaga at iukol ang buhay mo sa Panginoon and you participate sa suffering of Christ, of course, mararanasan mo yung kalungulatian, mararanasan mo yung tagumpay sa iyong buhay. Okay? So sabi dito mga kapatid sa letter B, path of glory is suffering is sent not as a punishment. Ilagay niyo sa isip ninyo, kung dumarating mo sa punto na tayo ay may pagsubok, huwag yung sabihin ito ay parusa sa akin ng Diyos. No. Part yun ng suffering na nangyayari sa iyo sapagkat ikaw ay inuukol mo ang buhay sa Kanya. Hindi yan punishment. Minsan, ang iba, nagsasabi, ano ba itong nangyari sa akin? Pinaparusahan siguro. No, hindi yung punishment sa iyo ng Panginoon. Paano po natin? Minsan ganun yung pinakakahulugan natin na parang pinaparusahan natin. Hindi, ho? Kaya sabi dito, sa binabanggit dito, is suffering is seen not as a punishment but as a normal and meaningful part of the Christian experience that leads to a great sharing in the glory of Christ. O, di ba? Kaya sabi dyan, ang pagdurusa ay nakikita niyo bilang isang parusa. Kayo po, anong tingin po ninyo pag kayo ay dumarating sa sakit at hapdi? Painful trials. Ano sa tingin ninyo? Parusa?
Kaya sabi dito, na ang pagdurusa ay nakikita hindi bilang isang parusa. Iba po yung parusa sa pagdurusa. Tama? Ang pagdurusa dito ng ating Panginoon, na durusa tayo dahil sumasali tayo sa Panginoon, hindi ito parusa. Baka sa tingin po ninyo, pag kayo ay dumarating sa ganoong sitwasyon na napakasakit ang iyong kalagayan, ay baka tinuturing yung parusa. Hindi siya parusa. Tama po? Sabi dito, ngunit bilang isang normal at makabuluhang bahagi ng karanasang Kristiyano na humahantong sa isang mas malaking pagkikibahagi sa kalwalhatian ng Diyos, hindi parusa. Nangyayari ito sa iyo, kapatid, sapagkat nakikibahagi ka doon sa pagdurusa ng ating Panginoon. Hindi ito parusa. Amen po? Nangyayari ito sa iyo sapagkat pagdating ng araw, ikaw ay luluwalhatiin ng Panginoon. Kung gusto natin sumunod sa Panginoon, hindi po biro. Dadaan ka talaga sa isang makitig na daan. The narrow gates, hindi wide gates. Kasi maraming pumipili doon sa wide, pero maraming yung pumipili sa maliit. Kadalasan, ang kanilang gusto ay mahawak, hindi masikip. Ang papunta sa Panginoon ay napakahirap at hindi biro. Tama po? Kaya lahat tayo, kung ikaw man ngayon ay matinig may kinakarap ng pagdurusa, yun nga ay path of glory. Landas yung patungo doon sa tagumpay. Hindi yung parusa, hindi yung punishment. Tama po? Okay. Number 3. Declare yourself to the work of God and avoid evil. Sabi dyan. So, balikan niyo po yung ating binasa kanina sa Ephesians. Diba? So, maliwanag na dapat tayo ay gumagawa ng mabuti. I-offer mo, dedicate yourself. So, kinakailangan po natin i-devote po yun. Kailangan po natin italagay yung sarili natin para gumawa ng mabuti. So, number 3, dedicate yourself to the work of God and avoid evil. Sabi ko sa inyo na, nasasabi niyo gusto mong pumili ng masama at mabuti. Even or the leaders, pastors, members of the church, Christians, sa'yo ngayon ang pagpipili. Diba? Sabi niya, dedicate yourself to the work of God and avoid evil. Nasa sa'yo. Your choice. Diba? Kung pipiliin mo yung masama, sa'yo yan. Kung pipiliin mo yung mabuti, nasa sa'yo yan. Pero sinasabi lang ng salita ng Diyos sa atin, hindi kita tinalaga, hindi kita nilikha para gumawa ng masama. Kundi ikaw ay gumawa ng mabuti. Di ba? Pag makita mo ang isang kapatiran, gumawa ng masama, nalulungkot ka. Para lalo natin maintindihan sa inyong pamilya. Pag may gumawa ng hindi maganda skandalos na pangyayari, malulungkot ka at maiinis ka. Bakit ka gumawa ng ganyan? Sapagkat hindi mo naman siya inutusan gumawa ng masama eh. Kasi ang spirit mo talaga, even sa inyong household, gusto natin gumawa ng mabuti eh. Diba? So gusto natin gumawa ng isang bagay na yung may ibibigay natin, may karangalan yung ating ginagawa. Dapat may karangalan at respeto yung ating ginagawa. Okay? So letter A, Ephesians chapter 5, 15-16, believer are urged to be very careful how you live. Ang mga mananampalataya ay hinihimok na maging maingat kung paano kayo namumuhay. Bakit po? Yung panahon natin ngayon, wala pong pagkakaiba. Basahin po natin yung Ephesians chapter 5. Sabi diyan, 15-16. Pay careful attention. Why? Then to how you walk, not as people, but as wise. Lumakad tayo na may katalimuhan, hindi katulad nung manghangal. Making the most of the time because the days are evil. Ito yung babala ni Paul. Even the book of Ephesians ay nagbabala siya. Sabi niya, be careful
than to how you walk. Diba? Di po ba? Not as unwise people, but as wise. Dapat maging matalino tayo. Lumakad tayo ng matalino. Tama po? Sabi niya dito, making the most of the time because the days are evil. Dahil itong panahon natin ngayon ay puno na ng kasamaan. Tama ba? Oh. Sabi diyan, basahin natin ha. Chapter 5, 16. Oh, sabi niya dito, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Okay, sabi kaya, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga magmang. Hindi natin kailangan maging magmang. Diba? Kailangan po natin maging matalino. Hindi na po nagkulang yung Biblia. Di po ba? Masama na po yung takbo ng mundo, sa totoo lang. Kahit kayo alam niyo naman din yun. Hindi lang naman ito sa Pilipinas eh. Kahit sa iba't ibang mga bansa. Isipin niyo mga kapatid, kung noon at hanggang ngayon, iba na po talaga ngayon yung mundo. Iba na yung takbo niya ngayon. Napakalayo na. O, sa kinagisnan kong ako'y bata pa, iba yung laruan nun eh. Kaysa sa laruan ngayon. Yung laruan namin noon, noong panahon, may tumbang priso. Mayroong pangalan ito, yung may tubig na guhit na atin yung ano po dyan. Yung, nakalimutan mo. Patintero, yung mga laro. Sa probinsya ang dami po noon. May tinatawag kami yung mga shadow-shadow. Yung mga laro namin. Pero ngayon, ano laro ng mga bata? O, cellphone. Diba? Magdamag, cellphone. Di mo na mautusan kasi dapat matapos. Masama yung takbo ng mundo ngayon. O, sino sa inyo dito yung puyat dahil sa cellphone? O yan, ang dami puyat. Ito, pag-usapan natin about doon. Alam niyo po buwan yung lahat ng mga gadgets. Total maraming bata ngayon. Kayo mga nanay. Tingnan niyo lagi yung mga anak ninyo. Ito lang yung maipapayo ko sa inyo. Kahit sa mga matatanda, kahit doon sa mga kabataan. Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang epekto ng social media? Pag hindi po kayo maging aware sa mga anak ninyo, ang dami po nila dyan napapanood na violating. Di ka magtataka kung yung anak mo bata pa, 4 years old, 3 years old, 5 years old, nagmumura at may mga sinasabi sa inyo hindi maganda sapagkat ang napapanood niya ay violating. Bakit nasasagot kayo ng gano'n-gano'n mga bata? Magtataka kayo? Sapagkat lahat ng kanilang mga napapanood ay mga violating. Bakit po? Ginagaya po nila yun. Kaya hindi kayo magtataka kung bakit kayo yung bata pa lang ng ganito nakakapanood ng narinig. Ingatan niyo yung anak ninyo sa paggagamit ng cellphone. Sa bawat pagpindot nila dyan, hindi lang yan. Ang dami po dyan ngayon mga pornography sa loob ng cellphone. Di kayo, magugulat kayo, bigla na lang dyan kasi hindi nyo iniingatan yung anak ninyo. O, di ba? Ibang klase na ngayon yung mga bata dahil po sa epekto po or influence ng mga social media, gadgets. Marami po dyan, marami po dyan. Oh. Mabibigla na lang kayo kung yung anak ninyo ay ando na sa kulungan. Noon, konting kilos pa lang namin no, sigaw na hindi namin pakinggan. Pino, paro. Dito, hindi ko mabubura yung pantal ko po dito dahil yung lula ko pinalo ako ng kawayan. Dito, oh. Bakit? Eh, dapat lang akong paluin sapagkat ako ay nagpasuhan. Tingnan mo lahat ngayon ng mga pinalo, naging matuwid ang buhay. Pero yung hindi mga pinapalo, naging pariwarang buhay, nasa kulungan. Gugustuhin mo ba yung anak mo sa kulungan? O, di ba? Gugustuhin mo ba yun? Hindi mo gustuhin, ako na yung magpapalo ngayon, papaluin ko na yan kasi kakahiya pag nasa kulungan yung anak ko pagdating ng araw. Tama? Okay, tingnan niyo yung mga anak niyo. Oh, anak natin lahat. Anong gusto niyo sa paglaki nila? Gumawa tayo ng mabuti. Diba? Gawa kayo ng mabuti para sa kanila. Kahit magaling yung anak yung patayin, oras ng inyong dapat patayin o bigyan ng cellphone. Kailangan niyo po talaga sila yung makita. Sa oras na pinabayaan mo sila ng
pinabayaan, kayo din naman yung magdurusa pagdating ng araw. Alam niyo ba kung sino yung sisihin? Hindi maganda yung magulang nito, hindi marunong siya kontrol sa kanyang anak. Alam niyo kung kanino lagi yung punteriya pag may nangyari sa kanyang hindi maganda siya? Magulang lagi. Kaya kung maaari, paluin nyo na kasi gano'n din naman. Paluin nyo na. Kasi pagdating ng araw, hindi po masama yung magpalo. Pero yung sobra po talaga na pagpalo na mabibitin nyo, hindi naman yung pwede. Ano, brother na? Child abuse na yun. May kakaharap ka na kayo ng child abuse. Di ba? Kaya ngayon, alam niyo kung bakit wala na pong pagdidisiplina. Natatakot sa child abuse kasi magsusuko yung bata. Pero hindi ho ganun. Napariwaan. Sa inyo pa rin sisisihin. Di ba? Isang magandang bagay po itong ating pinag-usapan. Huwag niyong i-spoil yung mga anak ninyo. Hindi pwede niyong i-spoil. Ako may limit sa anak ko. Kahit din sa mga bata, may limit lang ako dyan. Kaya hindi nila ako basta-basta, kahit maliit na bata, kahit yung mga bata nito, alam nila kung saan yung limitasyon ko. Hindi yung kamalapit-lapit sa akin basta-basta na. Pulalapit sila. Pero may mga pagkakataon sasabihan ko yung anak. Huwag kayong magagalit sa akin. Kasi pag ako magsabi, direkta ako sasabihin ko sa inyong anak. Kung siya ay nakikita mo hindi na marunong lumalawag po, sasabihan ko siya. Kaya kung ako ay makita niya nang sabihan ko, ano, huwag kayong magtatapos sa akin. Kasi ayaw yung sabihan sila, kaya ganun talaga yung naging ugali ng anak. Diba? Kaya dito, balikan ko ito mga kapatid ha. So, be very careful. Be very careful sapagkat yung panahon natin ngayon hindi na po bago. Ibang-iba na yung takbuhan ngayon ng mundo. Kaya sabi doon sa binasa natin, hindi naman tayo nagkaparagawa ng masama kung di mo mabuti. Tama? Okay, letter B. Sabi diyan, believers are urged not to be instrument of evil. Huwag tayong maging kasangkapan ng masama. Marami ngayong mga Kristiyano ay natutukso. Naging kasangkapan ka na ng masama noon, gusto mo pa rin maging kasangkapan tayo ng masama. Di ba? So, leaders, pastors, members, Christian, kinakailangan alamin natin na huwag tayo maging kasangkapan. Kasi isipin ninyo yung masasaktan natin. Especially doon sa mga leaders, sa mga pastors. Huwag tayong maging kasangkapan. Sa oras na mangyari yun sa atin, ang dami pong mag-discourage. Mayroon ako dito isa sa inyong winito si Charlie Kirk ba yun? Yung nakaraang panglinggo, yung binaril doon sa University ba na yun? Anong bansa yun sa Amerika? Utah ba yun? Valley University na habang siya po nag-share, siya po ay ally ni Trump. Ally po siya ni Trump. And then, hindi lang doon, kundi mayroon po siya about culture, about religions. Marami po siyang mga debate na kinakausap. So, yun ay binaril. Pero siya po ay isang Kristiyano. Isang Kristiyano po siya. Nung nakaraan po yung linggo na kwento ko nito sa inyo na namatay yun sa Amerika. Napanood niyo sa YouTube or Facebook? Napanood po ninyo? Isang tayo po siyang Kristiyano. Hindi po siya nahihayag. So hindi po yun iskandulos na kanya sila ginagawa ng kundi kung paano niya hinihikayat yung mga tao na papunta sa Panginoon. Diba? Even Apostle Paul, may kukumpara ko siya kay Apostle Paul. Nakulong po siya doon dahil sa salita ng Panginoon. Pero ang Panginoon ay kumilos talaga sa buhay ng Apostle Paul. Ang ayaw lang natin na mangyayari sa panahon natin ngayon, huwag tayong dumating sa punto na tayo na iskandaluso as a Christian. Huwag sa point na dumating tayo sa ganun sapagkat hindi talaga siya maganda. Hindi siya nakaka-encourage, nakaka-discourage siya. Di ba? Sa mga politician today, mayroong Christian at mayroong hindi Christian. Dapat tayo ay maging kasangkapan na gumawa ng mabuti. Kung ikaw ay nasa community or in our government, dapat ikaw
ikaw ay magpagkitagilas na malamang ka, lamas lamang ka doon sa mga kasama mo dahil ikaw ay isang Kristiyano. Naunawaan po? So sorry for that. But ito talaga yung totoo na nangyayari ngayon eh. As a Christian, mataas ang posisyon natin kung saan man tayo nalapunta o kayo man ay nasa isang trabaho na mataas ang inyong posisyon, maging kasangkapan ka na yung mga tao kasama mo dyan ay siya ay iyong mahihikaya. Hindi yung ikaw yung mahikaya sa paggawa ng masama. Di ba? Kaya sabi dito sa Romans chapter 6, 12 to 13, pwede pong pakibuksan. Romans chapter 6, 12 to 13. Kanina Ephesians po yung binasa natin now. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey in desire. 13. And do not offer any parts of it to sin as weapons for unrighteousness. But as those who are alive from the dead, offer yourself to God and all the parts of yourself to God as weapons for righteousness. Di po ba? Huwag tayo maging kasangkapan pa ng masama o ng kasalanan sapagkat hindi talaga siya nakakatulong. Okay. Ito ina-address ni Paul hindi lang sa pastor, hindi lang sa mga leaders, kundi sa lahat ng mga Kristiyano. Hindi po kami dito, ibig sabihin, lahat po kami dito kasama, lahat tayo kasama dito. Na huwag tayo maging kasangkapan. Okay, kahit sabihin natin, sino ka pa basta't ikaw ay sumusunod, ang pinatukan ng Pablo, lahat ay kinakailangan huwag tayo maging kasangkapan sapagkat hindi po yung makakagawa. Tama? Pamuli at pang-apat. Dedicate yourself to a community with a good personality and a good testimony. Sabi dyan. So, dedicate yourself for a community. Yung komunidad natin, in our area also. Okay? Kung saan mang tayong area, in our community. So, hindi dapat tayo na-influence doon sa community maganda. Dapat still na tayo gumagawa pa rin tayo ng mabuti. Dedicate yourself to community with good personality. Okay? And a good testimony. Iukol ang iyong sarili sa isang komunidad na may magandang personalidad o magandang pagtutoo. Kaya pag mayroon kayong marinig na isang Kristiyano na hindi maganda, ikaw ay maging lalas, nakakapatulong. Pero ini-encourage po namin lahat ng mga miyembro, marami kayong mga churches na tingnan ang Panginoon. Huwag tumingin sa leader. Amen po ba? Tama po? Kasi lahat po kami may kahinaan. Kahit anong organisasyon, malaki man ang simbahan o maliit man ang simbahan. Lahat ng mga nagtuturo, lahat kami may kahinaan. So, kinakailangan talaga natin, ini-encourage lahat kayo mga pastor, huwag niyo kayong tingnan. Tingnan ninyo yung Panginoon. Okay? Para magpatuloy kayo sa paglilingkod. Although na mayroon tayong, minsan may nadadawin talaga ng mga magagawa, pero magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Wala sa amin ang kaligtasan ninyo, ang kaligtasan ninyo ay nasa Panginoon. Pero ganun pa man, kailangan namin dapat magsumika na dapat huwag mangyari. Kinakailangan pare-parehas tayo na tutuwa sa ating Panginoon. Okay? So, sabi dito sa Proverbs 22 verse 1, the value of a good name. Alam niyo ba kung gaano kahalaga yung mabuting pangalan? Kayo mga kapatid, ano pipiliin ninyo? Mabuting pangalan o kayamanan? Ingatan po natin yung mabuting pangalan. Number 1 po yung dapat ingatan natin. Kasi pag iningatan yung mabuti kang tao, hindi po maganda na nadadawit ang pangalan mo. Diba? Kaya tayo sabi ng Panginoon, iukol ninyo yung buhay sa akin. Tinalaga ko kayo para gumawa ng mabuti. So, tingnan niyo po the value of a good name. Proverbs chapter 22, 1 to 16, makikita niyo po yung loob niya. A good name is to be chosen over great wealth. Favor is better than silver and gold. Mas magandang piliin mo yung mabuting pangalan kaysa doon sa kayamanan. Di ba? Pero makita niyo mga kapatid ngayon, ang nangyayari, pag pinili po natin ang gold na yan o kayamanan na yan, may posibilidad na may mangyayari sa hindi maganda. Sabi dyan sa 22 verse 1,
Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilang at ginto ng anumang kayamanan. Nakakaya din. Halimbawa, ang pangalan ko katulad nito, si pastor po namin yun sa Pransya. Ano nangyari? Bakit nagnakaw si pastor? Di ba? O, liban sa pagnanakaw, anong ginawa ni pastor? Bakit ganyan? Pagmasira kasi yung pangalan mo. Ito kayamanan o pangalan? O magandang pangalan? Magandang pangalan o kayamanan? Kung ang pangalan mo ay mag-instrumento lamang para mapasama ng kayamanan, piliin mo na lang yung mabuting pangalan. Huwag kang mag-attempt na kung mapapahamak lang naman yung pangalan mo dyan, huwag mo na gawin. Piliin mo na lang yung mabuting pangalan. Tingnan yung mga kapatid sa mahirap at mayaman, parehas po yan tinitingnan ng Panginoon. Okay? Sabi niya dito sa 22. Kaya ay pareho ang mayaman at mahirap, pagkat siya ang may lalang ng sa kanilang lahat. Di ba? So, ang Panginoon, gusto niya na tayo lahat magkaroon ng mabuting pangalan. Okay? So, pangalawa, let us not be a stumbling block. Huwag tayong maging katiksuran. Sabi po dyan sa aklat ng 1 Corinthians 10:32-33, puntahan po natin. 1 Corinthians chapter 10, hindi na ako dito nabasa, mahirap, mas maganda dyan, mabilis. Kaya lang, 1 Corinthians chapter 10:32-33. 1 Corinthians. Basahin ko dito, wala pa dyan. No? 10:32-33. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasalan ninuman ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaalip sa Iglesia ng Diyos. Ang sinisikap ko naman ay mabigyan kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang baligtas sila. Isipin mo, kung ang mabuti mong pangalan mabahiran po ng hindi maganda, ito yung magiging problema. Iba yung intention ni Paul eh. Iba yung isip niya. Hinahanap ko, hindi yung sarili kong kapakanan. Kasi may posibilidad na tayo ay matukso eh. Pero si Paul, pinapakita niya dito kagad na ako ay nagsusumikap na mabigyan ng kasiyahan ang lahat ng tao. Di ba? O halimbawa, kilala ng tao. Sikapin mo na dapat maging malinis yung pangalan. Yung pinakamaganda nun. Sikapin mo siya sapagkat marami yung nakakita sa atin as a Christian. Di ba? So, marami. Si Paul, ganun yung kanyang iniisip. Hindi doon sa isang bagay na para siya ay para ang mata niya, pero ang kapalit masira yung pangalan, ay hindi niya yung gagawin. Mas pipiliin ko yung magandang pangalan kaysa mapahamak lang ko sa isang bagay na ito. Ang away kasi mahiling magpahin. Pag hindi ka maging maingat, may posibilidad, may mangyayari talaga sa iyo. Diba? Sa paghahangad kasi natin, ano ko yung kayamanan? Diba? Kayamanan, hindi naman talaga si manadala. Habang dumadami yung kayamanan, lalo dadami ang posibilidad na pili kang magkasala. Sige nga, pag marami ka ng pera, ano ang gagawin mo sa pera ngayon? Yan yung mga hinahangad ng mga mahirap. Pero pag dumating sa punto na marami ka ng pera, ano na ang mga posibilidad na pangyayari sa inyo? Wala na, di ba? Pag marami ka ng pera, pipili ka na gumawa ng iba't ibang mga bagay. At yung isang bagay dapat kaming aware tayo. Piliin po natin yung mabuting pangalan. At hindi ko sinasabi mo kayong maging mayaman. Piliin nyo pa rin yung magandang pangalan. Kahit kayo ay mayroong kayamanan. Last, verse 3. Pangatlo, John 8, meron pa, 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6, verse 3 to 5, iniwasan kong makagawa ng anumang ipagkakaramdam ni naman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Diba? Si Paul, sa kanyang paglilingkod as a leader, sinisikap niya, huwag siyang maging katikisuran, maging dahilan para isang tao ay di naman ang para tayo magpatuloy sa gawain. Okay, so, kapatid at kaibigan, ano ba yung nakikita ninyo ngayon sa kapaligiran natin? Mayroon mang kayong leader o mayroon mang Kristiyano na huwag niyo siya pansin. Ang ating part is to pray. I-pray natin yung mga kapatid sa lusong bagay.
ginagawa niya, harapin, at basta ano man yung, basta atin ang maitutulong sa Kanya, may panalangin. Araw-araw naman tayo nanalangin sa lahat ng mga leaders, pastor ng simbahan. Wala tayong itong magagawa doon, kundi pray. Okay? So, then, sabi dito, sa talata, verse 4, sa halip, nakilala ko sa lahat ang paraan ng lahat ng paraan na ako ay lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapagdating at kagipitan. Tuloy-tuloy po yun doon. So, si Paul, ganun yung kanyang ginagawa. Ayaw niya na siya ay maging balakid sa isang tao na maging balakid siya na hindi makapunta sa Panginoon. Gusto niya na gumawa siya ng paraan na alam mapalapit yung tao sa Panginoon. Tama? So, napakahalaga po yung personalidad, yung testimonya ng isang tao. In our community, even kung official ka man ng government, o when nag-work ka kung saan ka nag-work, pangalagaan mo yung pangalan mo. Tingnan mo yung pag pinapangalagaan yung pangalan, tatawagan at babalik ka ng amo mo. Diba? So kahit wala ka na doon, hahanapin ka pa doon sa pagkat mayroon kang pinunda na magandang pangalan. Ay, o tama. O ito, may naalala kong isang tao dito sa atin. O di ba? So kahit wala na po siya, kahit nagkasakit, hinahanap pa rin siya. Bakit po? Nakapundar po kasi siya ng magandang pangalan. Pili niya na maging magandang pangalan niya. At kahit mayroon na siya kapalitan, siya pa rin tinatawag pa rin. Bakit? Komportable kasi yung tao sa iyo. O ito si Paul, ganito kanyang ginagawa. Diba? So, 3, Jesus is life. Kung si Jesus ay lalagyan sa atin, hindi tayo lalakad sa kadiliman. Lalakad lagi tayo sa kaliwanag. Pero pag mawala talaga sa Jesus, na makakagawa ka talaga ng isang bagay na talagang gawang hindi talaga maganda. Okay, so basahin natin sa John chapter 8 verse 12. Ang sabi po dito ng ating Panginoon sa John chapter 8 verse 12. So basahin natin. Wala pa? Punta tayo. John chapter 8 verse 12. Yan. Then Jesus spoke to them again. I am the light. Yung tinukoy nyo dati sa binasa ko last week ata yun eh. You are the light. Sabi, tayo naman ay tinawag na ay ilaw. Ito naman, ang tinutukoy dito, si Jesus. Doon sa you are the light, mga Kristiyano yun, mga followers ng Panginoon. But itong words na ito ngayon, then Jesus spoke to them again, I am the light. Ibig sabihin, siya yung tinutukoy niya. I am the light of the world. Anyone who follows me will never walk in the darkness, but will have the light of life. Nagiging maliwanag yung buhay natin. Pag itinoon natin lagi sa Panginoon yung buhay natin, hindi ka lalakad sa dilim, hindi ka makakagawa ng masama. Once kasi pag itinabi po natin sa saglit yung liwanag, sigurado, lalamunin tayo ng dilim. Huwag niyo pong itatabi yung light. Huwag niyo siya itatabi. Once na kunting distance lang, kunting space lang, at binigay mo ng opportunity, yung dilim, papasok yung dilim, at makakagawa ka ng masama. Pero sabi ng Panginoon, dito sa ating binasa na? Wala ka. So sabi niya sa binasa natin, 8 hanggang 8 verse 12. Last po itong babasahin ko dito. 8 verse 12. Sabi niya, muli nagsalita si Jesus sa mga tao, uwigan niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbigay buhay at di nalalakad sa kaginahan. So ang ikaw ay susunod, liliwanag ang iyong buhay. Kahit anong posisyon mayroon ka, pag si Jesus ay hindi mo nilalagay sa tabi, siya magiging liwanag at di ka lalakad sa tabi. Lagi niyong tatandaan sa isang saglit na tanggalin mo yung liwanag, huwag mong pansinin ng Panginoon. Walang ibang pupunta sa iyo. Kunting space lang ay maaari na yung kadiliman. Sisikapin niya yung pagkakataon na siya makapasok. Kaya huwag mo kayong mabibigyan ng kahit yung pagkakataon sa kadiliman. Once na magbigay tayo doon, pagkakaroon tayo ng problema. Sabi ng Panginoon, ako ang ilaw. Ang sino mga susunod ay hindi nilalakad sa kadiliman, kundi andoon yung buhay, yung liwanag sa atin. Tama po? Sa ating pagtatapos, 4 na bagay mayroon tayo. Dedicate yourself to Jesus. Si
Siyempre, di ba? So, iukol mo yung buhay mo sa Panginoon. Pangalawa, iukol ang ating sarili sa paggawa na mabuti. And the third ay, iukol natin yung ating sarili sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Huwag yung puro lang yung gusto natin. Huwag yung puro wants na lang natin. Kaya nagkakaroon tayo ng problema. Hindi gusto makagawa ng mabuti. Yung will natin, yung ginagawa natin, hindi yung will of God. And the third, sabi dyan, iukol ang iyong sarili sa pagliligtas ng mga taong lumalayo sa Diyos. Yun yung tinukoy ng ating Panginoon. Italagang iukol ninyo yung buhay niyo sa paggawa ng mabuti upang lahat ng mga tao na lumalayo sa Diyos, sila ay ating magsama o mapapunta sa ating Panginoon. And last, Acts chapter 24:16. Napakahalagang bagay. Sabi ni Paul, I always do my best. So I strive always to keep my conscience clear before God and man. Lahat ng Kristiyano, leader, pastor, Christians, lahat sabi niyan, so I strive always to keep my conscience clear before God and man. I always do my best to have a clear conscience toward God and man. Diba? Sabi ni Pablo, sinisikap ko. Kaya yung aking budhi, diba? Malinis yung aking budhi sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Yan si Paul, mga kapatid. Amen? So lahat tayo, italaga, ibigay sa Panginoon yung ating mga sarili. God bless sa bawat isa. At next ay October. Salamat sa salita ng Panginoon. Itong topic natin at natin naman nangyaraos. Amen po. Salamat sa presensya at sa presensya ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Papalain tayo lahat, ang ating mga followers. Thank you. Tayo rin na lang. Panginoon, maraming po salamat sa oras na ito. Lord God, na Ikaw o Diyos, ang tangi lang namin nais na bigyan ng karangalan. Nilalang, tinawag niyo kami para gumawa ng mabuti. Hindi para gumawa ng kasalanan. Hindi para gumawa ng kasalanan. Lord, ilagay niyo sa puso at isip namin. Nagsarami namin sikapin yung mabubutang mga bagay. Huwag yung masasama. Sa iyo lahat, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Maraming